Hi guys! Natapos yung poll na ginawa ko tungkol sa mga stray dogs. Ang tanong dun sa poll is, gusto nyo bang mawala yung mga stray dogs, mga street dogs, or mga askal or asong kalye? Oo, so ang mga poll options ay yes, no, or undecided, or I don't care. So ang mga sumagot doon sa yes, gusto nilang mawala yung mga stray dogs, ay nasa 83% or 472 na mga respondents. And doon sa mga nagsasabi na no, ayaw nilang mawala yung mga stray dogs, it's just 13% or 79 respondents. And doon naman sa mga nagsabing they don't care, ay wala. Pero doon sa naman nagsabi na undecided sila, sila ay pumapatak ng mga 15 votes, so mga 3% lang sila or 2% lang. Okay, so the vast majority of Filipinos, or maybe some people who responded were not Filipinos, the vast majority of the poll respondents said that they wanted the dogs gone, no, from the streets. Kasi alam nyo, yun nga yung sinasabi ko, no, hindi naman po porket dog lover tayo. Ako talaga sobrang dog lover ko po talaga, pero nilalagay ko sa lugar. Okay, meron kasi mga crazy na, alam nyo yun, yung parang hindi na, wala na sa katinuan. Mas gusto nila yung mga dogs kesa sa mga humans, and hate na hate nila ang mga humans compared sa mga dogs. May mga ganyan ng, alam nyo yun, medyo wacky na. Ngayon, ito guys yung ilan sa mga nagko-comment doon, gusto ko pagkomentan. Ang sinasabi nila, ang dapat daw talagang mawala ay yung mga irresponsible owners na hinahayaan yung mga dogs na nakakawala sa kalsada. And sila daw yung dapat makulong at maparusahan dahil wala naman daw kasalanan ang mga aso, yung mga stray dogs or even stray cats. Ito yun tama naman. Nasa batas din naman po yun. Bawal ang stray dogs. At the same time, kung ikaw yung may-ari ng aso tapos pinapakawalan mo sa labas ng bakuran mo yung aso mo, ikaw ay liable doon sa Animal Welfare Act or sa Anti-Rabies Act. Ayan. So bawal po talaga na meron kang aso tapos hinahayaan mo lang na lumaboy-laboy sa kalsada. Of course, meron yan mga penalties, eventually pwede kang makulong. Pero yung law na yan, wala rin naman sumusunod kung yung mga pagkuha nga lang na aso hindi nagagawa Tapos yung mga pinapakawalan pa ng mga owners yung mga aso nila. I think ito rin yung pwedeng pwedeng pagtuunan ng pansin ng mga animal rights activists, kasi pag pinakawalan mo yung aso mo sa kalsada, hindi ba ginagawan mo yon ng cruelty? Kasi pagka pinakawalan mo yung anak mo na 2 years old sa kalsada, pwede ka talagang ipatambot ng DSWD. That's a crime. You're just letting your kid roam around sa mga streets. That is a cruelty. Kasi baby pa yun, walang alam yun. Pwede siya masagasaan, pwedeng, alam mo yun, madampot ng iba, ma-rape, or kung ano pang pwedeng mangyari dun sa bata. It's the same thing with our dogs. Kapag pinakawalan mo yung aso mo sa kalsada, syempre, ang daming pwedeng mangyari dyan sa aso mo na yan. Pwedeng makipag-away sa ibang mga aso, madamage siya, or ma-injure, masagasaan, makasagasa pa nga, kumain ng mga basura dyan at malason, etc. etc. So you're doing something cruel. Ikaw ay cruel kapag pinapabayaan mo yung mga aso sa kalsada. At the same time, ganun din naman, di ba? Magpapakain ka ng mga aso sa kalsada, tapos pagkatapos mo pakainin, hayaan mo lang siya sa kalsada. Ba't mo ginawa yun? Pinahaba mo lang ng konti yung buhay niya, tinapos mo lang yung gutom niya ngayon, pero hindi mo naman kinuha sa kalsada. So would you really say na animal lover ka? Hindi ba dapat kinuha mo yon and dinala mo sa shelter? Ba't mo papakainin lang tapos hahayaan mo lang sa kalsada to be harmed? So I don't think that's parang it doesn't jive with the concept of being an animal welfare advocate. Pati yung TNVR nga, yung pabakunan mo, tapos inu-neuter mo, tapos papakawalan mo rin sa kalsada. How does that jive doon sa pagiging animal lover? Diba? If you really love your animals, if you really love the animals in the streets, then kunin mo lahat yan, kupkupin mo para hindi naman nakakawala. Of course, it doesn't really sit well, kasi hindi naman talaga kaya ng mga animal lovers or animal activists na kunin lahat yung mga aso sa kalsada at alagaan lahat. Alam nyo, dami nyo makikita sa social media ng may mga animal shelters. They have hundreds of dogs sa shelter nila.
halos mamalimos sila sa mga tao para makakuha lang ng dog food, para may papakain sa mga dogs nila, as well as yung mga medicine, veterinary care. Siyempre hindi na rin nila kayang ipabet yon. Minsan ginagawa nila mekos-mekos na lang yung paggagamot dun sa mga aso na yon. So kawawa din naman yung mga aso na nasa mga shelters, particularly because hindi kaya i-sustain yung ganong klaseng environment or ecology na ang dami-daming mga predators, ang dami-daming apex predators, kasi mga dogs, di ba, wolves sila. So they are Canis lupus, same species as wolves, carnivore sila. So if you're going to put so many carnivores sa isang facility, you have to feed them at least partially ng animals. They will not survive na kuhaan mo lang ng damo dyan sa paligid mo sa mga vacant lot, tapos pakain mo sa mga aso. They will not survive. So it's not sane to have so many apex predators in one facility unless you have the capacity to do so. Diba? If these philanthropists na mga mayayaman ay kayang gawin yon, then go ahead, no? Kasi against sila sa mga animal pounds na kill pounds. Ibig sabihin, after a while na walang nagke-claim sa kanila, walang nag-a-adapt sa kanila, ay papatulugin sila. So against sila dyan. But if you're so against it, why don't you put them all in the shelters? Ang problema nga kasi, di nga talaga kaya, no? That's the reality. If you want to be a realist, then hindi po talaga kayang alagaan yung ganung karami. And me, again, merong mga nag-comment na for euthanasia naman sila. Okay naman ng euthanasia. Euthanasia means you just inject a drug, mahahay sila, and then pagising nila, baka nasa heaven na sila. Yun ang paniniwala ng mga naman, di ba? Mga animal lovers na all dogs go to heaven. So, papuntay mo na muna sa heaven kasi nandito sila sa lupa, di ba, na pag-gala-gala, na puro galis, na puro distemper at worms at parasites na kinakalat pa nila kung saan-saan, at pupunta pa sa mga may bahay na may mga dogs na mga alagang-alaga, tapos kakagatin pa ng mga garapata nila yung mga dogs na dating wala namang garapata, magkakaroon pa ng ehrlichia, mamamatay pa yung mga dogs na inaalagaan sana ng mga owners kagaya ko, na like yung lately nga si Rigor nga at saka si Atlas namatay because of stray dogs na nagkakalat ng mga ehrlichia laden garapata. Ayan, buisit po talaga ako. Pati yung mga iba pang dogs before, si Logan ko nga muntik na mamatay last year dahil sa ehrlichia din. And yun, dahil sa mga stray dogs sa harapan ng bahay namin dun sa San Martin sa Angono, hindi naman ginagawa ng paraan ng local government unit yan. Ang daming stray dogs na puro galis-galis. I don't hate them, but I just don't want them na nagkakalat ng mga sakit-sakit dyan. At pati poops nila every morning. Isang araw, lumabas yung misis ko, diretso naman tapak siya doon sa poops ng askal sa labas. I use the word askal unashamedly kasi pag sinabing askal, asong kalye, pag nasa kalye talaga, askal talaga yan, di ba? If your dog is being cared for, nasa bahay mo, wala man breed yan, syempre hindi na askal talaga tawagin yan, aspin. But if you're going to advocate for, wag alisin yung mga stray dogs sa kalsada, then what's your other option? Euthanasia is the best, no? Pag ilagay mo sa mga pounds, walang nag-claim nga, walang mag-adapt, patulugin na yung aso to end the misery ng aso. Hindi nga siya mapakain eh. 'Di ba? Anong saysay nun? Ayaw naman i-claim, ayaw naman i-adapt. Bakit hindi patulugin yung aso? Alam nyo, ito, sinabi naman sa Biblia, di ba, pag ang isang aso or isang hayop or tao ay namatay, the physical elements just go back to earth, and then the spirit or yung life force, yung energy niya, babalik lang din naman sa Diyos yan. So, there's nothing wrong with dying. If it's not painful, not cruelly done, hindi pinukpok sa ulo, hindi nilagay sa chamber na pauusukan ng mga tambucho ng kotse. So it's not going to be like that. It's an expensive drug pa nga, na just going to end the misery of the dog. And I say it, maybe unemotionally na, euthanasia, pero
it is the it's the only way to solve so many problems of the dogs, problems of the public na na pwedeng ang daming perwisyo talaga. They're pests, and pest means perwisyo na nakaka-cause ng mga damage, cause ng negative things sa human beings. So they are pests in such a way nga na ang pinaka problema pinakamalaking problema natin dito is actually yung rabies problem. Kaya naman nagkaroon ng batas na bawal yung mga stray dogs because of the rabies problem in our country. Na ayun, sabi nga ng isang commenter, kilala tayo sa buong mundo na ang taas ng rabies cases natin, both sa animals, particularly dogs and cats, and sa humans. More than 1,000 reported positive rabies cases sa Pilipinas every year, and 200 to 300 people die in the Philippines because of rabies every year. Ayan, di ba? Isa na yung si Kilua, yung golden retriever na naging sensational sa social media. Di ba? Napatay nung barangay tanod. Ayun pala, nung tinest ng POS or pinatest ng POS sa isang laboratory for rabies, nag-positive. Nagulat sila, abay positive nga pala, kaya pala nandadamba at parang nag-iba ugali. Pati ito si Jamaica Star, yung teenager naman na babae sa Tondo na namatay because of the rabies dahil nakagat siya ng isang stray dog na biglang nangangagat ng mga tao dun sa paligid. So these will not end, these stories will never end unless the stray dog population is addressed properly. Bureau of Animal Industry, gising na kayo. Bureau of Animal Industry, mga mauhusay ng mga doktor, mga colleagues ko dyan, and other government officials, if you're not going to act, nobody would be able to solve this problem. Kayo po ang may hawak dito sa problemang ito. Kayo po ang may power para tapusin po ito. Tulungan po namin kayo sa Manalo Canine. We'll help you with whatever means, no? We have the IAGD, yung International Animal Genetics Database na pwede namin paggamit sa inyo to be the nationwide database. Ayaw nyong gamitin because we're private daw. Ayaw daw nila kaming, hindi daw sila pwede makapag-team up sa private sector companies dahil private daw kami. Hindi gumawa kayo ng sarili nyong sistema. Ito gawin yung sistema, guys, sa Bureau of Animal Industry. Internet-based software na lahat ng mga tao i-require ninyo na i-register yung mga aso nila doon. Pati yung mga veterinarians na nag-i-inject ng anti-rabies sa mga aso, iparegister nyo rin doon. Huwag sa mga papel-papel lang ng mga vaccination card. Ilagay nyo po sa database na makikita nyo talaga doon kung sino mga LGUs ang nag-work, sino mga dog owners ang talaga nagpaparegister at nagpapa-inject ng anti-rabies sa dogs nila every year. Ang dali po niyan. Ang dami natin matatalino ng mga IT dito, kagaya ng mga IT namin sa Manalo group of companies. They're very talented. They were able to come up with the IAGD. It's not only an all-animal registry, but it's also very powerful na ilagay mo dun lahat ng mga documentation ng aso mo, including mga pedigree, including mga vaccination card, including mga training certificates, etc. We have that. We have that technology, but you don't want to use it. Pinapahiram na namin sa inyo yan. We're willing to give it to you, pero anong sabi ninyo dun sa sulat? You're not willing to even meet with us kasi private kami. Ano ba namang thinking yan, guys? Be forward thinking. Use your brains, please. Kasi rabies, totoo niyan, failure po kayo. You are a true failure. You're an example of a government industry or a government office that is a failure. Bureau of Animal Industry. I'm sorry to say that, but I'm really so deeply, enraged since kasi nung UPLB days ko pa, dog ecology was my thesis and it had something to do with rabies. And nilagay ko doon sa conclusion, ang solution lang talaga sa rabies problem sa Pilipinas is to get rid of the strays, whatever means possible, no? Put them in shelters, put them in pounds. Pero yun lang talaga ang solution kasi wala namang ibang mga vectors kundi dogs and cats dito sa Pilipinas. And if you get rid of the strays, you get rid of rabies in a matter of a few years.
Kasi wala nang magtatawid-tawid ng rabies. Yung rabies virus, sabihin nila, saan na ako lilipat? Saan na ako lipat? Patayin na tong huli kong pinuntahan. Patay na yung aso na huli kong pinuntahan. Saan na ako lilipat? Hindi naman ako airborne, hindi naman ako lumilipad. Paano ako pupunta sa mga ibang mga aso? Oh, kasi walang strays. Hindi na yan makalipat-lipat. It's the only solution. Remove strays. You solve the rabies problem na has been here since 1901. Wow, di ba? Ibang bansa tapos na yung problema nila diyan. Ba't tayo hindi natin masolusyonan? Bopols ba tayo? Hindi naman siguro. Sorry I'm ranting, but I want to be positive in my vlogs. I don't want negativity, pero this is something that has to be dealt with seriousness and, you know, aggression. It has to be dealt with people with aggressive tendencies. With really motivated people na talagang gusto nilang ma-solve ito. Hindi lang nandyan sa mga opisina sa Bureau of Animal Industry para, alam niyo yun, sumweldo, tumaas ang rango at maghintay ng retirement para makuha nila yung mga benefits nila. Well, yun lang. That's the only thing I want to say for today. So yun yung poll, no? I'm just telling you the results. 83% ayaw ng stray. Okay? So you remaining 13% na gusto, may mga stray dogs pa sa kalsada. Anong klaseng pag-iisip yan? Well, of course, this is a free country, no? We have freedom of speech. You are free to think thoughts, however stupid it is, however stupid ideas you have, you're free to have it. And teka, by the way, no, please, kung hindi pa kayo nagpa-follow sa page natin, sa TikTok, sa YouTube at saka dito sa Facebook, please mag-follow naman po kayo para ma-replenish yung mga followers ko, kasi maraming siguro nag-leave ng mga animal rights activists at mga tiga-bahay. Please share this video din para sa awareness ng iba. You know, you're also free to voice out your opinions, however stupid they are nga. Pakilagay yung opinions nyo sa baba sa comment section. Magkaroon tayo ng talakayan, hindi yung tahimik tayo ng tahimik tas walang nangyayari.